Mga kapeso Pinoy, paano nga ba natin mababayaran ang ating Pag-ibig Housing Loan ng mas mabilis at mas maaga? Unang-una, para mas mabilis tayong makabayad, ay lakihan natin ang ating monthly payments. Gamit ang Housing Loan Affordability Calculator, pwede nating malaman kung magkano nga ba ang babayaran natin monthly. What do you want to compute? Yung income natin. Ang ating desired loan amount, pwedeng 1 million pesos. Subukan natin siya sa ating computation. 30 years natin siyang uutangin sa pag-ibig. Ito kasi yung usual. Pwede rin namang mas mababa. Walang problema doon, kapeso. Ang fixed pricing price natin, since 30 years natin siyang uutangin, 9.75% ang magiging interest rate natin. Magkano ngayon ang ating magiging loan? Ang babayaran natin buwan-buwan sa ating Pag-ibig Housing Loan ay 8,816.54. Ang ating principal at interest ay 8,591 pesos at 225 pesos naman ang mapupunta sa insurance. Gamitin natin ngayon ang ginawa kong housing loan calculator sa Excel file para malaman natin kung within 30 years nga ng pagbabayad natin ay mababayaran na natin yung desired amount natin na 1 million pesos. Ang gagamitin natin ay 8,591.54. Bakit hindi kasama yung insurance? Kasi hindi naman talaga to kasama sa utang natin. Part lamang ito sa requirements ng pag-ibig na dapat may fire insurance tayong binabayaran sa ating housing loan. Kahit sa mga private banks tayo mag-loan, may mga fire insurance talaga at hindi yan nababawa sa ating loan amount kasi required yan ng ating loan payment term. Ngayon, sisimulan natin ang ating pagbabayad ng January 1, 2024 at matatapos tayo ng 30 years o hanggang December 31, 2053. 30 years natin siya na babayaran. Sabihin natin ngayon na ang ating loan amount ay 1 million pesos. Ang ating monthly payment, 8,591.54. Ilagay na natin siya dito, 8,591.54. Sa loob ng 30 taon, magbabayad tayo ng ganyang amount plus insurance na 225 pesos monthly natin siyang babayaran. Ang ating interest rate na babayaran ay 9.75%. Kada taon naman natin yan babayaran. 9.75% ang babayaran natin sa ating pag-ibig sa loob ng 30 taon. Fixed na yan. Ang ating interest rate na babayaran ay ganito natin siya i-compute. Ang ating loan amount ay 1 million pesos. Ilalagay natin dito ang 1 million pesos, multiply natin yan sa ating interest rate na 9.75%. Divide 12. Kasi yung 9.75% naman ay sa loob ng isang taon. So sa loob ng isang buwan, kailangan natin siyang i-divide sa 12. Ang interest rate na babayaran natin sa unang buwan ay 8,125 pesos. Biruin mo kapeso, nagbayad ka ng 8,591 pesos sa unang buwan. Pero ang interest na kakaltasin dyan sa ibinayad mo ay 8,125 pesos. Magkano na lang ang napunta sa principal? Parang halos 300 pesos lang. Paano natin ngayon makukompute ang balanse sa unang buwan? 1 million pesos na utang mo, minus natin ngayon yung monthly payment mo, kaso may interest na kaltas. Kaya ang mapupunta lang sa principal ay 300 pesos or almost 400 pesos. Kaya ang utang mo pa rin sa pag-ibig sa unang buwan ay 999,533 pesos lamang. Sa loob ng 30 years ay magbabayad tayo ng 8,591, paliit naman ng paliit yung interest. Bakit? Kasi lumiliit din naman yung principal natin. Pero it will take us 30 years para mag-zero out yung principal payment natin sa pag-ibig. Ibig sabihin, for 30 years, talaga maghuhulog ka ng 8,816 pesos. Kasama na doon yung insurance. Sana, hindi tumataas ang insurance kapeso.
So sabi natin sa ating unang suggestion, bakit hindi mo bayaran yung housing loan mo or monthly payment mo ng mas mataas? Sabihin natin na ang monthly payment mo ay 8,591 pesos. Ngayon, ang babayaran mo ay 8,816 pesos. Bakit hindi kaya kapeso pataasin mo yung pagbabayad mo ng 8,591.54, sabihin natin na gagawin mo siyang 9,000 plus yung 225 pesos na insurance mo, ang magiging monthly payment mo ay 9,225 pesos. Baguhin natin ngayon ang ating nasa loan calculator. Gawin natin siya na 9,000 pesos. Tingnan mo kapeso yung magiging effect sa iyong housing loan. Titingnan natin kung kailan to hanggang magpa-positive. Biruin mo kapeso, 24 years mo na lang babayaran ang iyong housing loan. Makakales ka ng 6 na taon ng paghuhulog sa iyong pag-ibig sa iyong pag-ibig housing loan kung magbabayad ka ng 9,225. Magkano yung madadagdag? Kung 9,225, i-less natin ngayon yung 8,816 na babayaran mo minus 8,816.54, magdadagdag ka lang ng 408 pesos monthly, magiging 24 years na lang ang utang mo sa pag-ibig. Pangalawang suggestion natin kapeso, make bi-weekly payments o magbabayad tayo kada 2 linggo. Kung titingnan natin kapeso, sa loob ng isang taon, meron tayo na 52 weeks. Kung bi-weekly tayo magbabayad sa loob ng isang taon o 2 beses kada buwan, ang magiging number of payments natin or bi-weekly payments natin ay 52, divide natin sa 2, ang magiging kasagutan natin ay 13. Ibig sabihin, or 26 na bi-weekly payments ang magagawa natin. Kung i-divide ulit natin yung 26 sa 2, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 13 number of months. So, parang may extra na 1 month tayo na gagawin. Pero kaso, ang gagawin natin dito, iipunin natin siya sa sarili natin. Monthly, magbabayad pa rin tayo ng ating loan amount. Pero, pagdating ng December, since nakaka 13 months na tayo, pwede na tayo ngayon mag-advance payment. Paano ba natin yan gawin? Sabihin natin na every December, dodoblehin natin ngayon ang bayad natin. Kasi nagkaroon tayo ng bi-weekly payment. So sabihin natin na itong 8,591, dodoblehin natin siya. Sabihin mo lang sa pag-ibig na yung sobra ng paghuhulog natin ay mapupunta dapat sa principal. Dapat specific ka sa iyong paghuhulog, kapeso ha. Hindi pwede na sabihin mo lang na loan amortization. Kasi ibig sabihin, mapupunta lang lahat sa loan mo. Kaya dapat mabawasan yung principal mo. Yun kasi yung objective natin dito. Kung bi-weekly payments naman ang gagawin mo, kapeso, biruin mo sa loob ng 22 years o kalagatian ng 22 years mo, mababayaran mo na yung loan mo. Ibig sabihin, yung 30 years mo dati, magiging 22 years na lang dahil nagba-bi-weekly payments ka o nagkakaroon ka ng extra 1 month payment kada taon. Biruin mo, 8 years agad ang mababawas sa loan mo, kapeso. Utilize unexpected blessings. Ano nga ba itong mga unexpected blessings? Minsan nagkakaroon tayo ng 13th month, nagkakaroon tayo ng bonuses, o kaya naman bigla tayong nananalo sa mga sinasalihan natin na raffle o kung anuman na unexpected blessings natin. Pwede mong gamitin yan para pambayad in advance sa iyong pag-ibig housing loan. Sabihin natin na every December, kapeso, nakakatanggap ka ng bonuses sa iyong pag-ibig or sa iyong pinagtatrabahuhan. Sabihin natin na magkakaroon ka ng advance payment na 10,000 pesos kada taon. 10,000 pesos lamang ito, kapeso, pero biruin mo ang magiging effect sa iyong housing loan. In 30 years na may utang ka sa pag-ibig, ang magiging effect na lamang niyan sa iyong housing loan, kapeso, ay 21 years ka na lamang magbabayad sa iyong housing loan. Dahil sa kaka-advance payment mo ng 10,000 pesos yearly sa iyong housing loan, yung dating 30 years na utang mo sa pag-ibig, magiging 21 years na lamang, kapeso. Paano pa, kapeso?
kung gusto mo mas malaki sa 10,000 pesos ang i-advance mo every year, magkano kaya ang magiging effect sa iyong housing loan? Kung gusto mong malaman Kapeso, just comment down below. Ito pa ang isang paraan Kapeso. Apply for short-term payment terms. So, pwede mo na itong gawin sa branch. Pupunta ka sa kanila, pwede mong ipa-reassess yung loan mo, sabihin mo pwede bang mas iklian yung pagbabayad mo sa kanilang sa Pag-ibig housing loan mo. Pero syempre, mas magiging mataas yung monthly contribution mo sa iyong housing loan. Pwede din Kapeso na bawasan mo yung mga expenses mo. Baka may mga unnecessary expenses ka, subscription, na pwede mong tanggalin sa iyong buwan na gastos. Para kung sakali, idadagdag mo na lang sana na pambayad sa iyong housing loan. On doing that, mas makakabayad ka ng mas mabilis sa iyong Pag-ibig housing loan. O kaya naman, yung iba nagsa-side hustle talaga. Tapos yung kinikita nila ng buo sa kanilang additional income o sa mga side hustle nila, ibinabayad talaga agad nila directly sa principal payment nila sa kanilang housing loan. Kaya mas mabilis silang nakakabayad sa kanilang utang. At ito pa ang isang paraan, kung pwede Kapeso, huwag ka na munang gumawa ng iba pang utang o avoid mo muna yung other debts para mas mabilis mong mabayaran yung housing loan mo sa Pag-ibig. Sana Kapeso natulungan ka namin sa kung paano mo i-manage o kung paano mo mas mabilis na mababayaran ang iyong Pag-ibig housing loan.